Para matest tong controller, yan, makikita natin na ang nakakabit lang sa controller ay yung mismong battery, syempre, para ma-power yung controller. Tapos, kahit isang motor lang nakakabit, gumagana, uubra kahit isang motor lang. Pagdating dito, yung power wire, bali tatlong wire na naputo lang yung socket nito. Yung black, wala lang yan, wag mong pansinin. Kung gusto mo mag-bench test, itong red tsaka violet lang ang pagsamahin. Powered na dapat itong controller. Hawakan mo, LG. Para alam natin mag-troubleshoot sa susunod. So, ayan. Importante lang na magsama yung red tsaka violet ng power wire yung papunta dito sa taas. No. Bali, tatluhan sila sa isang socket. I-disregard mo yung black. Huwag mong pansinin. Basta magsama yung red tsaka violet. Magpa-power na to. Mag-active na. So, pag nag-active na siya, tsaka lang siya magkakaroon ng 5 volts dito sa socket na to, na para sa hall sensor, at saka sa socket na itong socket na to, para sa isang hall sensor ng mga motor, hall sensor ng mga motor. Pag nag-tap ka ng tester, ng voltmeter sa tester, black sa black ng tester, red sa red, meron ka ng 5 volts. Actually, lumabas 4.8 volts. So, dito naman, testing natin. So, testing natin. Ay, nakatanggal nga pala. Sige ha. Yan, papakita ko sa inyo. Pag kanina to, tinesting ko, pag naka-disconnect itong violet tsaka red, walang 5 volts dito. Ngayon ito, meron ulit 5 volts to. So, yan. Tingnan mo test out. Yan, meron tayong 4.7 volts. Dito sa kabila naman. Ayan, meron tayong 4.7 volts. Diba? Pero pag dinisconnect ko to, ayan, disconnect natin. So, naka-off yan. Nangyayari, wala tayong ayan, wala tayong 4.7 volts. Pero pag dikitin mo LG yung dalawang wire. Ayan. Nidikit ni LG yung dalawang wire, tsaka lang nagkaroon ng 4.7 volts. So, pagdating sa troubleshooting, yun lang ang, syempre, yung 5 volts regulator nga pala dito, dun lang siya gagana pag pinower mo. Syempre, 36 volts to eh. So, pag pinower mo to at wala pa rin, pwedeng ito na yung sira. Ngayon, isa pang iti-test natin. Saksak natin ngayon to. Yung una, iniisip ko, kailangan dalawang motor bago siya gumana. Pero hindi, ito isang motor lang. Ito yung isang ano. Pakita mo na ito. Ito yung wiring ng para dito sa kanang motor, pero okay lang kahit di siya nakakabit, gagana pa rin siya. Hindi pa nakakabit. So ngayon, ite-test naman natin kung wala si forward reverse switch, kung gagana pa rin siya. Pero testing naman natin kung magana yung gulong. Ayan. So, tingnan natin kung required na required to. Pag bunot siya, mawawala din yung andar. So, wala na tayong forward reverse. Pero gumagana pa rin. Yun nga lang, hindi na natin siya mari-reverse. Panay forward na lang niya. So, at least, pag alam nating disconnected to, kailangan umandar pa rin siya. Bukan na natin sa speed control naman. So, ito naman yung socket ng speed control. Itong 1, 2, 3 dito. Tingnan natin pag disconnected din siya kung aandar pa rin siya. Maandar pa rin. So, ayan. So, umaandar pa rin. Yun nga lang, di ganun katulin. Pag binalik natin, so this. So, tanggalin natin ulit. So, mabagal, di ba? So, magana pa rin. Ngayon, tatanggalin natin si hall sensor. Yung aksilinyador talaga, ito ang siguradong di-andar. Ayan. So, hindi siya mag-andar. So, ang pinaka-importante para mag-test, no? Kailangan lang natin ng power ng baterya. Siyempre, power para ma-power yung controller. Tsaka yung throttle accelerator sensor. No? Tapos, siyempre, yung motor. Diba?
Ayan, gumagana. Ngayon, subukan natin tanggalin tong hall sensor. Siguradong di rin gagana. So, ayan. Walang feedback. Ito siguradong hindi na natin para testing. Sa laki ng wire, siya yung nagpa-power ng mismong pinakamotor. So, balik natin to. So, ayan, gumagana. So, again, lahat ng wiring tungkol sa motor, battery, tsaka yung throttle sensor, para matest lang kung gumagana, ay ayan lang ang kailangan natin. So, gagawin natin ngayon. So, ngayon, kailangan malaman natin kung okay ba yung kabilang side ng output. So, dito natin siya ikakabit ngayon. Kasi kanina tinesting namin yung motor. Eh, hindi gumana. Ito yung maglilipatan. Para lang malaman kung gumagana yung isang side naman ng controller output. So, sira? Sira yan. Ha? Sira. Sira isang side, no? Kaya siguro mas kayo yung side ng gulong. Sira pa na ito. Parang so, balik natin dito sa kabilang side. Ayan. Hindi nga kailangan mag-off-on ng switch para ma-test. So, itong controller na to, yung pangalawang nabili ko na 2-in-1 na siya, eh, ay gumana ng isang side. Test naman natin yung controller na isa. So, test naman natin tong controller na dito talaga sa pangatlo kong nabili na second hand. So, test natin dito. So, nakabit na natin yung lahat ng wiring ng motor. Tapos, nakabit naman natin ngayon yung system power. Bumili ako ng socket na yun. At yung throttle switch at silinyador. Silinyador mismo dito itong may red, black, green, which is dito. So ang kapartner niyan is yung pink, black, gray. Testing. Wala. Ay, yung power nga pala. So yung power switch ay itong red, black, blue. So para matest naman tong sa throttle, itong sa accelerator control, itong may green, black, red wire ang accelerator control. Ang opposite niya lagi itong merong gray, black, tsaka pink. So syempre ground ng tester sa black, tapos itong positive sa pink. Siya yung supply na 5 volts. Yan, so lumabas ay 4.3 volts. Yan, 4.3 volts. So hindi naman siya sakto lagi na 5 volts. So, ang output ay itong color gray or yung color green dito. Lilipat natin, yung black probe natin ng tester from black, lilipat natin dito sa gray. Yan, 3.5 volts. Pag hindi pa sinisilinyador. Pag sinilinyador ko, ito ang mangyayari. Yan. So, nababa yung voltage. Yan. So, pag naka full throttle na, nasa 0.8 volts tayo. Yan. Sige. 3.5 ulit. Okay. So, yun yung pag-test. So, ito, pinalitan ko na yung hall sensor. Actually, pinalitan ko na to dati. Ibig sabihin yung pinalitan ko dati, sira din yung pinalit ko dati. Ngayon, ito. Yung tinest ko siya, yung readings niya is malayo dun sa pinakita ko kanina na tamang values niya. No? So ngayon ito pinalitan ko na ulit ang bago. So ang reading niya pag pinalitan mo, ay makikita niyo umiikot kagad yung gulong. No?
So, ang value niya is 2.2. Diba? Dapat para maging neutral yan, I mean, hindi pa nakatodo silinyador, 3.5 dapat. Pero ito naka 2.2 na, kaya siya umiikot tuloy. So, ngayon, bakit siya umiikot? Diba? Dahil hindi pa nakatama yung bakal dito. Ngayon, pag itatama natin yung bakal, ayan, bumilis oh. Balik mo dito. Kasi, nagano yan, pumunta doon sa 0.8. Pinabalik ko dito. Ayan. Ayan. Pagdating niya dito, 3.5 na yan. Ayan, hindi na umiikot yung gulong. Ngayon, pag tinanggal ko siya, ayan, magto 2.2 na naman yan. Kaya umiikot na naman. So, yun ang senyalis na naka-power tayo actually ng system. So, okay lang naman mag-power yung system. Para basta bago ka maghinang dito, kailangan naka-disconnect yung socket. Pagkasaksak mo ulit, pagkahinang mo dito, ayan na. So, lalagay na natin to. Na-testing muna. So, ayan. So, nakapasok na siya. Neutral siya. No? Lumalagpas kasi. So, lagay na natin yung spring. Paglagay ng spring, ilagay lang to dito. May butas dito. Yan. Pagdating dito, may butas din to. Pasok mo lang. Yan. So, testing ulit. Sumusobra pa kasi wala yung stopper natin, no? Lagyan natin ngayon yung stopper. Pati yung stopper niya. So, kailangan may balik mo yung sa likod. Pag sumusobra ka, nawawala sa out of range. So, testing ulit. Yan. So, yan. Kahit itodo mo siya, nagtutodo din yung bilis. Okay na, mukhang makakabuo tayo sa length. Magkakarera na tayo. So, okay na itong throttle na to. So, natest na rin namin yung 4 na motor. Kasi nakatatlong ganito na ako ng e-bike. 1, 2, tapos 2 motor din sa isa, tapos 2 motor din sa isa. Okay din. So, ito na, kaka-repair lang natin ngayon. So, meron tayong 6 na motor na good, 2 controller na good, accelerator cable, tapos isang good na ganito na 2-in-1, tapos isang ganito na sira yung isang side. Ngayon, iti-test naman natin itong magkahiwalay controller. Test natin siya ngayon. Yun pa nga pala, isang importante. Pagdating sa switch, ito nag-jumper wire lang kami sa likod. No? Nag-jumper wire lang kami pagdating sa likod para yung red na 39 volts pumunta dito sa feed-in ng power, yung blue. Yung black wag mong pansinin. Napansin namin kanina kung hindi rin maganda yung pagkakatap, ayaw niya mag-on. No? So pwedeng pag ayaw gumana ng e-bike is baka hindi maganda yung connection dito. Yung wiring na related dito sa switch. Ngayon, titest naman natin yung controller na isa. So, ito, wala talaga. Nililis na namin yung mga terminal. Yellow, green, blue. Blue, green, yellow. Tumama ito doon, no? Sa ground. Blue, yellow.